Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng palayan, may isang matandang tendera na kilala ng lahat bilang Nanay Luring. Nasa 50 anyos na siya. Medyo kumukulubot na ang balat at ang buhok ay may halong manipis na puti. Pero laging may dalang ngiti at mabining boses na nakapagpapagaan ng loob ng kahit sinong papasok sa kanyang maliit na sari-sari store. Sa harap ng tindahan niya ay may lumang mesa, 2 plastik na upuan, at isang garapon na kulay asul na may nakasulat dito gamit ang pintelpin, "Tulong para sa kapwa." Hindi ito donation box para sa mga dumadaan. Ito ang alkansya ni Nanay. At lahat ng laman nito ay puro barya. Araw-araw, tuwing magsasara ng tindahan sa hapon, maririnig mo ang kalansing ng mga barya mula sa loob. Dahil isa lang ang paniniwala ni Nanay, na hindi kailangan mayaman ka para makatulong. Minsan, ang barya ng isang araw ay maaaring maging tulong ng isang buong buwan para sa iba. Bawat umaga, habang sumisikat ang araw at pinapainit ang bubong, maagang nagbubukas si Nanay Luring. 3 batang lalaki ang unang dumadating. Puro maruruming tsinelas at laging gutom. "Nanay, pabili po ng 5 pisong tinapay," sabi ni Miko, ang pinakamatapang sa kanilang 3. Napapangiti si Nanay at binibigyan sila hindi lang ng tinapay kundi minsan ay dagdag na palaman. "Nanay, sobra po ito," sabi ni Junjun. "Libre na yan, para lumaki kayong malulusog," sagot ni Nanay Luring. Pagkaalis ng mga bata, ibubulsa niya ang sukling barya at ihuhulog sa garapon. "Para sa inyo din yan balang araw," bulong niya kahit wala na ang mga bata. Sa pamamagitan ng tindahan, unti-unti siyang nakakaipon. Hindi kalakihan ang kita, pero sapat para sa pangkain at kaunting ulam. May oras na kapos din siya, ngunit hindi niya yun ipinaparamdam. Dahil para kay Nanay, ang pagbibigay ay hindi sukatan ng yaman, kundi ng puso. Isang hapon, dumating si Aling Rosa, ang kapitbahay na may 3 anak at may asawang madalas na salaot. Hawak niya ang listahan ng utang. "Nay, pasensya na po talaga. Next week ko pa po mababayaran," sabi nitong halatang nahihiya at naiiyak. Ngumiti lang si Nanay. "Rosa, hindi ko kailangan ng paliwanag. Alam ko mahirap ngayon." Kinuha niya ang listahan. Hinawi palabas ang bahagi ng utang at muling ibinigay kay Aling Rosa. "Kami dito sa baryo dapat nagtutulungan. Hindi pera ang magiging dahilan para magkahiyaan tayo." Niyakap siya ni Aling Rosa, halos hindi makapaniwala. Wala mang sinabi si Nanay, pero isang dakot ng barya mula sa garapon ang kinuha niya kinagabihan at inilagay sa isang supot. Pagbukas niya ng pintuan upang itago ang basura, dahan-dahan niyang iniwan ang supot sa tapat ng bahay ni Rosa.
Walang pangalang nakasulat, pero alam na alam ng babae kung kanino nanggaling yun. Isang araw, dumating si Lani, 10 taong gulang, kasama ang kanyang ina. "Nay Loring," sabi ng ina, "ayaw na raw po mag-aral nitong anak ko." Tahimik lang si Lani, pero halatang may kinikimkim na lungkot. Lumapit si nanay at bahagyang yumuko upang pantay sila ng tingin. "Bakit naman anak?" Pabulong na sagot ni Lani. "Wala po kasi akong baon. Nakakahiya po kapag recess." Tumango si nanay, unti-unting nauunawaan. "Alam mo ba," sabi niya, "noong bata ako, mas madalas pa nga akong walang baon. Pero alam mo kung ano ang naging baon ko araw-araw? Pangarap. Hindi nauubos yun." Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na coin purse na may nakasulat, "Para kay Lani." Binuhos niya sa kamay ng bata ang mga barya na pinaghirapan niya ng ilang linggo. "Hindi ito regalo anak. Ito'y pamalit sa mga pangarap na hindi mo dapat bitawan." Napangiti si Lani, hindi dahil sa pera, kundi dahil may taong naniwalang sulit siyang tulungan. Simula noon, araw-araw pumapasok si Lani at dumadaan pa kay nanay upang magpasalamat bago pumasok sa klase. Pero gaya ng lahat ng kwento, hindi laging maaliwalas ang araw. Isang gabi, bago magsara ang tindahan, biglang inatake sa dibdib si nanay. Mabuti na lamang at nakita siya ni Miko, na agad tumakbo para humingi ng tulong. Dinala siya sa health center at sinabing kailangan niyang magpahinga ng ilang linggo. Pinauwi siya, dala ang babala. "Nanay Loring, bawal ka muna mapagod ha. Bawal ang puyat. Bawal ang mabigat na trabaho." Napaupo si nanay sa kama niya kinagabihan. Ilang araw na hindi mabubuksan ang tindahan niya. Wala rin siyang ipon maliban sa mga baryang nakalaan para sa iba. Tumingin siya sa garapon. Kinabahan siya. "Hindi, para ito sa iba. Hindi ko ito pwedeng galawin." Bulong niya. Pero unti-unting kumulo ang sikmura niya. Wala pa siyang hapunan. Sa unang pagkakataon, napisil niya ang garapon ng may pag-aalinlangan. Kinabukasan, nagulat si nanay. Paglabas niya para kumuha ng tubig, may 5 sako ng bigas sa harap ng bahay. May 3 supot ng gulay. May 1 kahon ng gamot at 4 na mangkok ng mainit na sabaw. May nakadikit pa na papel na may nakasulat, "Para kay Nanay Loring, mula sa buong baryo." Napatakip ng bibig si nanay. Hindi niya akalaing ang maliit na barya na inipon niya ay nagiging malaking kabutihan sa puso ng tao. Isa-isang lumapit ang kapitbahay. "Nanay, kami naman po ang tutulong sa inyo. Nanay, kami na po muna sa tindahan ninyo. Nanay, hindi po namin nakakalimutan ang mga ginawa nyo." Si Lani ay nagdala pa ng kanyang alkansya at binuhos ang nilalaman sa mesa. "Para sa inyo naman po ngayon, Nay." Hindi na napigilan ni nanay ang sarili. Umiyak siya sa harap ng lahat. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa payak na pagmamahal na ibinalik sa kanya. Lumipas ang 3 linggo. Unti-unting bumuti ang lagay ni nanay. At nang tuluyan siyang gumaling,
Sabay-sabay dumating ang mga tao upang tulungan siyang magbukas muli ng tindahan. Ang unang ginawa niya ay ang pag-angat ng garapon. Pero nagulat siya nang makita na halos puno na ito. "Grabe," sabi niya. "Hindi ko alam na ganito na karami." Sumagot ang isang matandang mangingisda. "Nanay, nakasanayan na po naming maghulog. Parang masarap pala sa pakiramdam." Tumawa ang iba. "Tsaka gusto po naming ituloy ang sinimulan ninyo." Niyakap ni nanay ang garapon at napangiti. "Kung ganon, mas marami pa tayong matutulungan." Simula noon, hindi na garapon lang ang ginamit nila. Naglagay sila ng maliit na kahon sa bawat bahay ng baryo. Tinawag nila itong Baryang Bayanihan. Isang beses kada buwan, pupunta ang lahat sa tindahan ni nanay. Bubuksan ang mga kahon, pagbubuklo rin ang barya, at gagamitin para sa pambili ng school supplies, gamot na mga matatanda, emergency fund ng pangbaryo, at pangtulong sa mga nangangailangan. Hindi kailanman lumaki ang tindahan ni nanay, pero lumaki ang puso ng buong baryo. At sa bawat bata na nag-aaral, bawat matanda na nagkakasakit, bawat pamilya na nagigipit, may tumutulong, may nagbibigay, may nagbubukas ng palad. At ang pinanggalingan ng lahat ay isang simpleng tindera na nag-ipon ng barya, hindi para yumaman, kundi para magparami ng kabutihan. Isang hating gabi, mahina ang hangin at tanging tunog ng kuliglig ang maririnig. Umupo si nanay sa harap ng tindahan, hawak ng isang lumang notebook. Sinulat niya ang mga salitang matagal niya nang iniingatan sa puso. Ayon sa sinulat niya, maaring maliit ang barya, pero hindi maliit ang nagagawa nito kapag galing sa puso. Ngumiti siya, ipinikit ang mga mata, at huminga ng malalim. Tahimik, payapa, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nakatulog siyang walang iniintinding problema. Kung minsan, kaibigan, ang mga pinakamaliliit na bagay, tulad ng isang ngiti, isang barya, isang munting tulong, ay napakalaki sa mata ng nangangailangan. At iyon ang kwento ni Nanay Loring, ang tindera na nag-ipon hindi ng pera, kundi ng pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento't Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.